Ito ang bayan ng Palo. Isa sa pinakamakasaysayang bayan na matatagpuan sa lalawigan ng Leyte sa Eastern Visayas Region. Dito sa bayan na ito tinupad ni General Douglas MacArthur ang kanyang pangako I shall return. Pero teka, paano ba ako nakarating dito? Take off, Rizal, Laguna. First stop, Lopez, Quezon, 3 o'clock in the morning. Coffee break. So kung mag-travel ka ng straight 3 hours non-stop from Rizal, so makakarating Lopez. Good morning mga ka-adventure. Another day, another adventure na naman. And our destination for today is Tacloban City. Punta tayo sa Leyte, sa island ng Samar and Leyte. Tawid tayo ng San Juanico. Kasama natin ulit ngayon ang Astig Motocampers. Si Kuya Dennis, naka-ADB. Sinusundan niya si Evet, the lover boy, Aerox, tapos nasa unahan si Putol Jonas. Kayontel ngayon, sweeper. So today is day 1. Umalis tayo kanina mga 12:01 ating gabi sa Laguna. Tayo nagpangipangita, then umangat na rin tayo. So at kapapasok lang natin ng Bicol. So dito na tayo ngayon sa Sipokot. Yan yung pakaliwa, ano yan, yung mga papuntang Camarines Norte, Daet, saka yung town proper ng Sipokot. Dito tayo sa kanan, papunta tayong Naga, Kamsur. Dito rin yung ano, yung mga papuntang rest ng Bicol region. So dito yung Albay, Sorsogon. Madadaanan natin ulit si Magayon, Mighty Magayon, ang bulkang Mayon. Sana makita natin.
Kaya naabutin pa natin. Kasi tuwing umaga lang nagpapakita si Magayon, maulap na sa patanghali. Isa pa hapon. Ayan, Biggs Resto. Dati namin kinakainan namin ni White yan. Favorite namin. Dati meron yan sa sa San Pablo. Kaya lang, nawala na ngayon. Dito originated kasi yan sa dito region or Lucena, I'm not sure, basta dito sa part na to. So target natin ngayon ay makarating ng Matnog, Sorsogon. Sa Matnog port tayo sasakay ng Roro para makatawid ng Samar. So bibili na tayo ng ticket or magpila na tayo doon sa bilihan ng mga ticket. Meron doon parang one stop shop. Then mag-stay tayo ng overnight sa Matnog para man makapahinga tayo. And then first thing in the morning, bukas na tayo tatawid ng Samar. Yan, nakasa isang bukas na may papapalang bukas doon na kainan. Mga nadaanan kasi namin doon, mga sarado. So ito yung unang bukas. Katayet. Ayan, titikman natin yung special ng Bicol. Siyempre yung ginatahan. Yan, hindi kompleto ang Bicol trip mo. Pinakain ng laing. It's Bicol Express. Siyempre ang adobo. May nilaga. May igado. Siyempre may libre yan sa bawate, ano? Siyempre. Pagkatapos namin kumain ng tanghalian, dumaan kami sa makasaysayang simbahan ng Kagsawa sa bayan ng Daraga, Albay. Ang simbahan na ito ay tinayo noong 1587, ngunit sinunog at sinira ng mga pirata noong 1636. Muli naman itong naitayo noong 1724, ngunit sa kasamaang palad ay muli itong nasira at tuluyan ng lumubog noong sumabog ang Bulkang Mayon noong 1814, na siyang naitalang pinakamalakas na pagsabog ng bulkan. Kailangan gawin kayo? Magre-register? Lahat ng tatawid. Kailangan mag-register tapos kukuha na ang stop number. Ganun. Yan. So, dito bago ako pumasok ng Sorsogon, ng Matnog, at
at sasakay ka ng ferry, so kailangan mo mag-register dito. Ganin mo yung license. Saka ORCR. Okay, ayan. Huwag di. Ang tanga naman eh. Ayun sa kawayan. Eh? Ah, Tatakpan. Tatakpan. Oh. Tangit. Dito dapat dito, oh. kita nga. Kita na. Rolling out from here sa hotel, papuntang one-stop shop, bibili ng ticket, and then from there, diretsong Macnog Port. Let's go! Thank you po! Got another update. May ticket na tayo. Sasakay natin sa Santa Clara. Estimated time of departure is 9 AM. So nag-breakfast muna kami dito sa isa sa mga kainan dito sa malapit sa one-stop shop kung saan kami bumili ng ticket. Then, punta kami ng port. Alright! I'll be here waiting. I'll be here waiting. Thank you. Kaya sa starboard. Sergon kaya? Sergon. Mabuhay. Alright.
Ayun, dalawa. Save mo na lang kuya. Ngayon pa sana ko kasi may diretso sa Tarman. May alas 9 pa. Yes, thank you. Makalipas ang humigit kumulang na 2 oras na biyahe sa dagat, ay narating na rin namin ang isla ng Samar sa Kabisayan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakalabas ako sa isla ng Luzon sa pamamagitan ng pagmumotor. Sa pagkakataong ito ay halo-halo na at kakaibang emosyon ang aking nararamdaman. Bigla akong napaisip. Ang bawat biyahe natin ay mayahalin tulad sa takbo ng buhay ng tao. Ang bawat nilalang sa mundong ito ay pinanganak na may tinadhanang biyahe. Subalit walang nakakaalam sa kanyang mga pagdaraanan at paroroonan. May kanya-kanya man tayong biyahe sa buhay, pero magkakaiba landas na ating tatahakin. May mga makakasabay tayo sa biyaheng ito. Minsan kaunti, minsan madami, minsan naman ay wala. Maaaring may kasabay tayo ngayon, ngunit mamaya ay wala na. Siguro ay tapos ng kanyang biyahe, o maaari namang nagpahinga lamang. May kanya-kanya man tayong rotang pagdadaanan, lahat tayo ay may patutunguhan.
Calbayog, Samar. Sa diversion ng Calbayog, pag napadaan kayo dito kayo kumain. Sarap yung papaitan nila at saka yung sarap pa yung sisigay doon. Mura, panalo, 100 petot lang. Ganda ng kalye dito, oh. Baking. Natapos na natin kumain. Ang problema pagkakain, antok. Ito lang, marami dito pampagising. Tuloy ang bangi kahit basa ang dunot. Ingat tayo mga karayo dito pag ganito basa ang kalye. Madulas yan, ayan, madulas yan. Hindi naman tayo nagmamadali. Konting ingat lang. Tapos na ang unos. Lapit na tayo, parang Katbalogan na yata ito. Mga ilang oras na lang mararating na rin natin ang Paroroonan. Mga ilang bayan pa makating tayong Tacloban. Sa wakas, San Juanico Bridge, here we go! Gabi na nang marating namin ang bayan ng Tacloban. At isa ito sa pinakahihintay kong pagkakataon. Ang tumawid sa makasaysayang San Juanico Bridge. Through the fields of our past, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Ooh, we can see so clear.
Orlis, dito lang to sa Leyte. May pinaka-branch po niya, sir, Pagbalogan. Akat Balogan. Sino may escape, mga Orly? Sir Chow po. Sir Chow Giray. Ay, hindi si Orly. Ay, hindi. Hindi na at Orly's inasal. Maulan sa Palo, Leyte. Dumating kami dito kagabi around 7 to 8 p.m. Yan. Then nagtuloy na rin kami magtayo ng camp para makapagpahinga ng maayos. Then supposedly ngayong umaga masyal sana kami around Palo. Pasyalan namin yung mga tourist spot dito tulad nung MacArthur Monument, and unfortunately kahapon pagdaan namin may nakalagay na mga malalaking karatula. It's under renovation. Pero try pa rin namin kahit pa paano makalapit if any, basta makita lang yung monument. Pero kanina nagpalipad naman ako ng drone, nakita ko na a glimpse of MacArthur Monument. Doon malapit lang kasi dito sa campsite namin, siguro around from dito kung sa shoreline ano lang, around 500 to 600 meters kasi umabot yung drone. Then na yun nag-automatic return to home nung nandun na mismo sa monument.
Anyway, ayun, subukan natin pa rin puntahan. Medyo tumitila naman ng ulan, no? Saan malabas si Haring Araw doon sa part na yun. Subukan din namin puntahan yung Agas-Agas Bridge, which is the tallest bridge in the Philippines. Andiyan lang siya sa, nakalimutan ko anong bayan, Baybay ba? Pero 1 hour and a half from here dito sa campsite. Then pabalik, puntahan natin yung barkong sumadsad sa Tacloban nung Yolanda Typhoon. Ginawa na nila yung monument doon. Puntahan natin yun, definitely pupuntahan natin kasi along the way naman pauwi, or kung pwede naman ang puntahan today, why not? Para yung chetili. Kumukulo. Bilis. Oh, kape.
Typhoon Haiyan raced across the Philippine Islands, kicking waves up to 19 feet high, winds up to 195 miles per hour. Power lines shredded, leaving millions unable to communicate. And tonight, we dive into the eye of the storm. Those winds so intense, this storm will likely go down as the strongest to make landfall. Tacloban City. Sino ang hindi makakalimot sa mapait na nakaraan na dulot ng bagyong Yolanda? Isa ang aming kapwa rider na si Boss Maki sa mga buhay na saksi ng hagupit ni Yolanda. Bukas ang umaga po, tragis. Tacloban na daming patay. Punta kami dyan mga dawalang araw. Bakaw na. Baho na. Oo, namumulot ng patay nung dati dito eh. Dumadaan ka lang sa daan. Yung motor mo, di makakadaan eh. Kasi may mga daming patay. Oh, kita naman sa TV, sa balita. Pamamasyal po, Papasok kayo dito? may bayad ba dyan? Oo, 150 per head. 150 per head. Ano Opo. bang makakita sa loob niya? Yung mga mga room nila Romaldez, yung mga Marcoses. Oo. Itong kabila ano to? Ito, people center to. Sa may mga gathering. Diyan sila nagaganap. Ito na po yung Santo Niño Shrine. Oo, dito Ayun yung po yung Santo Niño simbahan. Shrine. Yung simbahan, nandun sa may downtown. Sa Iba pa. may, oo. Papuntang City Hall. Ito po yung Heritage Park. Ito na ngayon. Oo. Museum to. Museum to. Oo. Yung Heritage Park. Nandun. Kasama nung Santo Niño Oo. Church. Oo, sa Santo Niño Church. Ito museum to sa mga Romaldez. Museum. So, Oo. ito na lang. Santo Niño Church. Oo, ito shrine. Thank you. Okay. Thank you. May red na lang kasi alam. Oh, Santo Niño. Diretso ito. Ito, kaliwa. Dalawang kanto, kanan. Diretso sa tulay. Kanan, kaliwa. Basta diretso po lang kaliwa kanan. Thank you po. Animo. Kanibo? Ulo lang pala. Hindi pala buong parko, ulo lang. Ang MV Eva Jocelyn ay isa sa mga barkong sumadsad sa barangay Anibong noong kasagsagan ng bagyong Yolanda. Ngayon ay isa na itong pasyalan at tourist spot dito sa Tacloban. At habang pinagmamasdan ko ang bahagi ng barkong ito, bigla akong napaisip. Ito ay magiging tanda at alaala lamang ng malagim na karanasan ng mga mamamayan ng Tacloban.
Subalit sa aming pag-iikot sa syudad at pakikisalamuha sa mga taga dito, tila ba hindi mo na mababakas ang mapait na sinapit ng bayan na ito sa mga mata ni Yolanda. Hanggang dito na lamang ang kwentong ito. Samahan niyo ulit kami sa aming mga susunod na adventure. At laging tatandaan, para sa tagumpay ng bawat paglalakbay, huwag kalilimutang magpasalamat at humingi ng gabay. Darating ang araw, isa sa atin ang papalarin. Darating ang araw, ikaw ako'y mamalasin. May darating na unos, magdaraan ang bagyo. Lagi mo lang iisipin, darating ang araw mo. Minsan ika'y luluha sa sabitang dilim. Ang gusto mo hindi makuha, ngunit araw mo'y sisikat din. Palit! Ganyan talaga ang buhay, ngumiti ka lang at sumabay. Panahon ay nagbabago, tulad ng buhay ng tao. Lagi mo lang iisipin na ang langit lagi lang nakatingin. Huwag ka lang sumuko, huwag ka lang malumo. May taong tatapak sa'yo, gagamitin ka, akala mo'y kaibigan. Kukunin nila ang lahat, pati ang iyong paninindigan. Minsa'y babahan ng luha, sasabitang dilim. Ang gusto mo'y hindi makuha,